Amen. Hallelujah! Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. So, tayo po tayo lahat before we start. So, yesterday po, nagkaroon tayo ng prayer and fasting and na-bless po ako sa message kasi ang theme is to connect and to conquer battles. Yan. So, ready na ba tayong mag-connect with the Lord and to conquer our battles? Yes! Parang medyo mahina pa. Ready na ba tayong maging conquerors for today and for the Lord? Amen! Hallelujah! So, let's give our praises, give our claps, give our voice, give our all to the Lord. For this day is for the Lord alone. Hallelujah! Let's give Him praise! Woo! Hallelujah! Bigyan natin papuri ang Panginoon dahil siya'y sapat na at higit pa sa ating buhay. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan ng papala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Titinag sa pagsubok ang magsama mo'y tiyak at lubos. Pipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa paglaan at higit pa. Gaya mo'y sagana at umaapaw sa paglaan at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan ng pagpala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Sigaw natin, oh napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa paglaan at higit pa. Yaya mo'y sagana at umaapaw sa paglaan at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Bisan pa ika'y sapat. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa paglaan at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa paglaan at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Habang buhay, Lord, ika'y sapat na at higit pa, Lord God. Hallelujah. Purihin natin, purihin ang Panginoon. Minsan pa, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan.
Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah. Dahil ika'y sapat na at higit pa, Panginoon, nasa iyo ang tagumpay. Hallelujah! Patuloy natin i-declare na, Lord, with you, there's always victory. Hallelujah. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinan, pagkat ikaw, Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinan, pagkat ikaw, Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sabay-sabay nating sabihin, narito na ang tagumpay. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay Mas malakas pa, narito na. narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay Mas malakas pa, narito na. narito na,
aming sandigan, Lord God, sa lahat ng bagay. Hallelujah, Lord. Patuloy kaming nagbibigay puri sa iyo, Panginoon. Pagkat ikay sapat na, ikay higit pa. Nasa iyo ang tagumpay. Ang dapat na lang namin gawin ay mag-surrender, lumuhod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We give you praise. Right now, we open our hearts before you, Lord God. I see the cloud. I step in. I wanna see your glory like Moses did. Flashes of light, rolls of thunder. I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Lost in your eyes. I long to walk in your presence like Jesus did. Glory surrounds me, and I'm overwhelmed. We're not afraid, Lord, and I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory, Lord. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. Let's sing it out. Show us your glory. Show me your glory. Show me, Lord. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. Let's declare it's where we belong. I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. Let's declare we long to look at your face, Lord. We long to look
Jesus' face, on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one Jesus. Long to stay. We long to stay in your presence. Where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. And show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Sangba, show me your glory. Let's lift our hands as we sing. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Open up the heavens, show us your glory. All my hands have made, I'm laying down. We surrender. All that I hold dear, my many crowns. I have tasted and seen of your great love. Show me your glory. Show me your glory. Spirit fall, open up heaven's door.
voices, we raise our hands, Lord God. Because we're waiting for more. We're waiting for you. 'Cause you're the only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Minsan pa, Lord, let your Spirit fall. Spirit fall. Open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Lord, leave me astounded. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise. For the Almighty, Lord, we wait on you. For your presence to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise. For the almighty presence of God to last time. Spirit fall. Open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Oh, we run to you. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Lift your voices, for He alone satisfies us. You alone, Lord, satisfy us. We give you praise as we wait on you. Lord, let your Spirit fall. Let your Spirit fall. Let your Spirit fall on us. Oh, raise your voices. Oh, let's ask the Lord. Lord, let your Spirit fall in the middle of us, in the midst of us. Let your Spirit fall. Let your Spirit fill us. Oh, let your Spirit fall. Let the heavens open up. Oh, yes, Lord. We're waiting for your presence. Oh, Spirit fall on us.
Lord God. And we worship you, Lord God, right now. With all our hearts, with all our minds, with all our spirits. We praise you and we give you thanks, Lord God, for all the things that you have done for us, Lord. And Lord, right now, we humble ourselves before you, Lord. We are not worthy, Lord God, but because of you, Lord God. Nagiging worthy kami kasi nililinis mo kami every day. And you give us mercy and you give us love and you give us grace. Hallelujah. Lord, we thank you for your presence, for your spirit. Hallelujah. And we give you thanks, Lord God, for this day. And Lord, this day alone is yours. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, from the top of the program until the end, Lord God, we lift them up into your hands, Panginoon. Lord, lahat ng gagawin namin, Panginoon, hindi para sa sarili namin, hindi para sa iba, pero kundi para sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, we entrust to you everything, Lord, kasi alam namin na with you, lahat ay sapat na at higit pa at lahat ay magtatagumpay, Lord, sa pamamagitan ng iyong pangalan, Panginoon. And Lord, right now, we just thank you and we praise you and we give you back all the glory, all the honor, and all the praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Let's give our best clap to God. Hallelujah. We praise you, Lord. Okay, sige po, magandang umaga sa inyong lahat at tayo po ay sandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sapagkat inibig mo na kami po ay muling magsama-sama upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po dahil sa aming pag-aawitan ay sinabayan kami ng iyong mga anghel at ngayon naman po sa aming pag-aaral ng iyong salita ay biyayaan niyo po kami ng karunungan at ng kaalaman. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong salita. At ito po ay maisabuhay namin at hindi lamang po basta mapakinggan at mabasa. Kami po ay sumasampalataya na ang iyong salita ang siyang nagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Anyway, yung atin pong pag-uusapan ngayon ay nasa 2 Chronicles chapter 14 verse 2 to 15. Ito po ay yung istorya, the story of King Asa, King of Judah. Sabi nga, napaka-essential po, itong topic na ito ay very essential sa lahat ng mga mananampalataya dahil ito po yung tinatawag na reformation of revival sa mga God's people. Ito yung sikreto kung gusto niyo po na magkaroon ng tinatawag na everyday revival at saka transformation sa buhay ng mga mananampalataya, ito po yung sikreto ni King Asa. So meron tayo ditong two major points and bali bawat points meron 3-4 na sub-point, but I try my best. Ipanalangin niyo ho na mabilis ako ngayon. Every Sunday kasi na tumatayo ako dito, lagi kong panalangin maging maiksi lang yung message ko eh. Oh, yun talaga. Hindi, totoo, wala pong biro yun. Kaya lang humahaba lagi. Anyway, okay. Sige. Verse 4, key verse natin, doon tayo magsimula. Sabi ng Bible, He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey His laws and commands. And anyway, ang atin pong team ay Heart That Seek the Lord. O the Heart That Seek the Lord. Sabi dito, connect. Lagay natin yan. Connect. The heart that seek the Lord. Pagka mayroon word na seek, ano yung nasa isip nyo? Di ba? Ano ang nasa isip nyo kapag nabasa nyo yung word na seek? So sa 4, He command. Pag binasa nyo po sa Biblia, may ilang points siya dito eh. Sa verse 2, nakalagay doon, Asa did what was good in the right in the eyes of the Lord, his God.
Pagdating ng 4, verse 4, He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandments. So pag tinuloy-tuloy niyo pong babasahin, meron pong word na binigyan ng diin dyan. Seek the Lord. Hindi lang basta riyan, kundi seek the face of the Lord. Hahanapin mo. Kaya ang topic po natin dyan ay, sabi nga, the heart that seek the Lord. Excuse me. So 2 Chronicles chapter 7, verse 13 and 14, When I shut up the heaven, so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Ang ganda ng verse 14. But if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. So tatlo lang yung mapapansin nyo yan, at yan po ay nandoon sa binabasa nating text kay King Asa. Una, humble themselves. So King Asa, humble himself. And yung buong Judah. And also they pray, and they seek the face of the Lord, and turn from their wicked ways. Pag binasa nyo po yung chapter 14, beginning verse 2 to 15, bababasa nyo diyan, how they turn, sabi nga doon, yung kung paano nila tinalikuran yung kanilang Diyos-Diyosan. Alam nyo, kaninang umaga, ang devotion ko ay na yung tungkol doon sa rebuilding of the temple. Natuklasan ko, alam nyo ba kung bakit ang Egypt mahirap ngayon? Di ba nung araw, during the time of sa Old Testament, number 1 bansa ang Egypt pagdating sa katanyagan, sa kapangyarihan, sa kayamanan. Number 1 ang Egypt noon, especially during the time of Moses, di ba? Pero bakit sila ngayon ay mahirap? Kasi yung covenant ng Panginoon sa Israel, di ba, yung I will bless those who bless and I will curse those who curse. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Egypt pala, ang unang-unang bansa na sumira at nagnakaw sa templo ng Panginoon na ipinagawa ni King Solomon. Then after noon, nagsunod-sunod na, tapos ang huling-huli si Nebuchadnezzar, yung Babylon. Iraq daw yun ngayon, sabi nila. And after Nebuchadnezzar, noong pumalit si King Cyrus, he permitted the Israelites to rebuild the temple. After noon, nagkaroon ng rebuilding of the temple, tapos nasira uli yun, up to the time of Christ, pagdating ng time naman ni Christ, sinira ito ng, yung templong itinayo nila, sinira ito ng Romans, ng mga Romano. Yung Romans. Sinira na ito, sinunog nila, natira na lang yung isang pader. At yun yung pader ngayon na doon nagdarasal yung mga Israelites. Yung may mga papel na nilalagay sa butas. Yung nakikita natin sa picture. Yun pala yun. So yun yung templo na yun. Sabi ko, bakit ko binanggit yun, yung story yun? Kasi nga, ang isang sikreto roon ay yung tinatawag na seeking the face of the Lord. Alam niyo, maganda doon sa istorya ng Israel, kapag sabi nga, when they face the walls and pray, and the Lord, sabi doon, hear their prayer. Kahit yung templo ay sira na. Minsan, pag-usapan natin yung symbols of the temple from the Old Testament to the New Testament. Ang ganda po, kanina binabasa ko, and I thank God, kasi marami kang makukuha na talagang mga good points at talagang magiging bahagi natin sa ating araw-araw na buhay. Ang ganda po, subukan niyo pong basahin yon. Ang ganda ng story niya. So, sabi dito, turn from their wicked ways. Then ang promise ng Panginoon, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Note, sabi dito, the writers of the Chronicles, sabi dito, uses verb to seek the Lord 8 times.
8 times na binanggit ito ng writer. Sabi ng altogether, it means to desire and pursue earnestly the Lord's presence, fellowship, kingdom, and holiness. So yung writer po ito ng Chronicles. So yan. So okay. Number 1. Seeking the Lord wholeheartedly. Yan yung unang points natin. Seeking the Lord wholeheartedly. It involves, yung apat, tingnan po natin, yan. Number 1, under po ito nung seeking the Lord wholeheartedly. Sabi doon, number 1, turning to the Lord with whole heart and a fervent prayer. Gusto mong ma-experience yung revival every day? Gusto mo yung fire ay gusto mong ma-experience yung fire ng Panginoon, ay ito yung unang sikreto. Sabi diyan, turn to the Lord with whole heart and in fervent prayer. Pag sinabi mong fervent prayer, it is a serious prayer. Sabi nga, talagang isang tunay na panalangin ng pagsisisi, pagkilala at pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Minsan mahirap mag-pray. Sabi ni King David, sometimes kailangan nating i-command o utusan yung sarili natin to pray. Di ba? Amen? Turning to the Lord with whole heart and a fervent prayer. Anong sabi ng Isaiah chapter 55 verse 6? Seek the Lord while He may be found and call Him while He is near. Sabi doon, seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Kasi kung gusto mo ma-experience yung tunay na revival every day, yung fire every day, seek the Lord. Although, note, minsan ganito. May mga pagkakataon pag nagpipray ka, walang answer si Lord, parang hindi mo maramdaman ang presensya ni Lord. Amen? Ako po may prayer ako, sabi ko nga, 6 months, mahigit na more than 6 months, nagpipray ko, wala pa rin tugon si Lord. Wala siyang sinasabi. Wala pa siyang sinasabi sa akin, nakahang pa ako. For more than mahigit ng kalahating taon, o siguro mag-iisang taon na, wala pa siyang answer. So may mga time na, may experience ba kayong ganon? Sino yung may experience na talagang sa pananalangin yung parang tamad na tamad ka, parang hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon? Meron ba? Pero may mga prayer naman kayo na minsan nagsisimula pa lang, umiiyak ka na. Nararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. Tama ba? Amen? So yung prayer, minsan, iba-iba yung atmosphere. Hindi naman po nangangahulugan kapag hindi mo maramdaman ang presensya ni Lord ay ikaw ay worldly o sinners ka. May mga ganun talagang pagkakataon. There are times. Pero ang sabi ng Isaiah, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. The next verse na nakita ko, anyway, marami po akong verses na inilagay, hindi ko po lahat ipakikita dyan, pero nakalagay dyan, kayo na lang po ang magbukas, kayo na lang ang magbasa, pero para meron kayong trabaho. Sabi dito sa Jeremiah, tingnan nyo yung 29. Jeremiah 29:11, alam nyo yun, di ba? Almost memorize natin, di ba? Pero yung 12 at saka yung 13 ang gusto kong basahin. Kasi ang ganda nito. Sabi, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all of your heart, I will be found by you, declares the Lord. Yun yung first part ng verse 14. Ang galing, ano? I will be found by you, declares the Lord. Seek the Lord. Okay, next. Yung una, tandaan nyo, turning the Lord. Number 2, yung una ay turning the Lord. Yung pangalawa ay hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Hallelujah.
hungering and thirsting for righteousness and God's presence. In Isaiah 51, listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. Look to the rock from which you were cut and to the quarry from which you were, hewn. Blessed, pagdating ng Matthew chapter 5 verse 6 to 8, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Hunger and thirsting for righteousness. Hungering. Sabi nung isa, paano daw ba yung hungering? Sabi nung isa sumagot, ay kaya nga may fasting. Di ba? Hungering. Sabi, di ba pag nagpa-fasting ka, nagugutom ka? Tama ba yon? Yun daw hungering, ang ibig sabihin nun ay fasting. Ano? Actually, hindi naman po, kailangan talaga natin ng fasting, hindi naman po masama ang mag-fasting. Pero yung hungering, ang ibig pong sabihin dyan, nasain mo, kasabikan mo araw-araw. Ibig sabihin, di ba yung pagkain, nagugutom tayo? Minsan, 3 times a day o 5 times a day o minsan meron ka pang midnight snack. Kinasasabikan mo yung pagkain ng ating katawan. Amen? Pero meron ba ditong nagpipray ng 5 beses sa isang araw? Siguro, pagising lang sa umaga, meron 3 for sure, 3 times. Almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Nagtithank you ka kay Lord. Di ba, no? At least nakaka-3 beses ka. Tama ba? Pero ang ibig sabihin po dyan ng hungering and thirsting for righteousness in God's presence, araw-araw talaga nasain mo, kasabikan mo. Nasain mo yung talagang, yung righteousness ng Panginoon. So yung una, turning to the Lord. Second ay hungering. Nasain ng iyong lupang katawan at ng iyong espiritu talaga na mag-pray. Amen? Tama ba? Then, ma-experience po natin yung talagang fire sa Panginoon. Ang isang maganda din dyan sa hungering yung meron ding isang nakakatulong dyan. Ito lagi kong binabanggit Kaya yun yung isang kahalagahan ng tinatawag na care group o cell group. Ang mahalaga yung may kausap ka at may kasyaran ka ng Word of God. Tama ba? Amen ba? Yes, malaking bagay po yun Malaking bagay Alam nyo, minsan kapag ako'y nakikipagkwentuhan minsan sabi nila maingay daw ako, hindi ako maputol. Alam nyo kung bakit? Kasi from Monday to Friday, wala akong kausap. Ewan nyo? Most of the time, wala akong, pag nandyan ako sa bahay, may pinupuntahan ako, wala naman ako laging kausap. Yung 2 aso ko lang naman. Kaya kapag may kausap ako, sinasamantala ko na yung pagkakataon. Kaya minsan, may time, may pupunta kami ng meeting, pag nagbibisit ako ng church, o kaya nakikipag-usap ako doon sa mga leaders ng ibang church, yun yung opportunity ko. No? Kaya siguro sabihin niyo, si Pastor, ang dal-dal. Pagbigyan niyo na ako. Wala lang akong kausap talaga. Okay, next. So yung una, turning to the Lord with all heart and fervent prayer. Second, hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Number 3, committing yourself firmly to do God's will and abandoning all action that offended God. May mga verses dyan pero hindi ko na binasa. Kasi pag binasa niyo po yung 2 Chronicles 14, 2-7, yun yung teksto natin. At yung binasa ko kanina, yung 2 Chronicles 7:14. So alam niyo na yan. Commit yourselves firmly to God's will and abandoning all action that offended God. Wow! Nasa verse 14. 2 Chronicles 7:14. Turn away from all sins. Yung lahat ng gawa ng, yung hindi maganda, layuan natin. Yung committing talaga yung sarili mo, itatalaga mo yung sarili mo
pag sinabi mong firmly, doon sa God's will, ano ba yung kalooban ng Diyos? Bisan ganito, hindi kung ano yung gusto natin, ano yung gusto ng Diyos. Hindi kung ano yung gusto nating sabihin, ano ba yung gusto nating sabihin. Hindi kung ano lang yung gusto nating marinig, ano yung dapat nating marinig. Di ba? Bisan ganun God's will, talagang hahanapin mo. Pag hindi mo hinanap at hindi ka sensitibo sa leading ng Holy Spirit, sabi ko nga last week, meron doon, magagawa mo yan through the pages of the Bible. Paano mo lalaman ang God's will? Go to the Bible. Di ba? Ano yung confirmation ng God's will? Go to the Bible. Read. Sabi nga, through the pages of the Bible, you will know what is God's will for your life. Amen? Mayroon tayong plano. Isang Friday may kausap akong isang pastor. Malaking church. Malaking church na to. 1,000 yung members nila. Pero sabi nung pastor, hindi kami nagpaplano sa church na to. Wala kaming plano. Wala kaming mga year-end planning o yung mga tinatawag na middle year planning. Wala kami nun. Sabi ko nung ginagawa, inahayaan lang namin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yung plano ng Diyos, hindi kung ano yung plano namin. O, di ba? Minsan nakikita mo, parang may points siya. Parang may katwiran naman eh. Di ba? Kasi nga, dahil minsan sa plano natin, dahil sa programa ng church, hindi na minsan makagalaw ang Holy Spirit. Tama ba? O halimbawa ganito. Naka-attend ba kayo ng ganitong service? Ang welcome, 3 minuto lang. Offering prayer, 2 minuto. Ang welcome, kailangan 5 minutes. Tapos ang preaching, kailangan 45 minutes o 25 o 30 minutes lang. Ang awitan, 15 to 25 minutes. Nakita nyo? Yung bounded ka ng time. Di ba? Napansin nyo? Kaya pagka nag-work ng Holy Spirit, Lord, sandali lang, tapos na ang oras eh. Di ba? Tapos na yung oras eh. Hindi naman po masama yung organized tayo. Definitely, maganda yung organized. Mas pangit yung hindi organized. Amen ba? Mas pangit yung wala kang plano. Ang tao kapag walang pangarap, wala kang mararating. Amen ba? Sabi nga pag nangarap ka, taasan mo, wala namang bayad. Pwede mong damihan, wala namang bayad eh. Di ba? Libre na nga, titipirin mo pa. Pero yung ibig sabihin ng Panginoon na committing yourselves firmly to God's will and abandoning all action that offended God, hindi naman nangangahulugan at hindi naman sinabi ng Biblia huwag kang magplano. Lalong hindi sinabi ng Biblia huwag kang maging organized. Ako gusto ko yung organized na tao kaysa hindi. Di ba? Yung unang-unang pastor ko, grabe ho ang talent ng pastor na to talaga. Nung nag-aaral ako sa Bible College, pag simula namin ng alas 7 ng gabi hanggang umaga nakaganyan ako, nagsishare sa akin ng Word of God, tinuturo niya sa akin, verse by verse, hindi nagbubuklat ng Biblia yon. Memorize niya. Pag sinabi niyang buksan mo sa ganitong kapitulo, ganitong bersikulo, habang hinahanap ko, sinasite niya na yon. At yung Tagalog grabe ang galing. Grabe yung anointing ng Panginoon sa kanya. Sabi ko nga, mayroon nga yung pinag-pray nakaready na yung ataol. Kasi nung araw sa amin ginagawa yung ataol, yung tabla na kahoy. Diyan na yung ataol, diyan na yung damit na pangsuot sa kanyang burol. Kasi meron siyang cancer sa bituka, nabutas-butas na yung bituka niya, at naghihintay na lang yung pamilya na tumigil yung paghinga. Nadaan si pastor. May pupuntahan si pastor, dumaan lang. Sabi niya, Pastor, bago po mamatay ang aking asawa, pwede niyo po bang ipanalangin? Then he prayed.
After ng kanyang panalangin, umalis na si pastor. After 1 week, bumalik. Pagbalik niya, nakita niya may daladala ng itak papunta sa bukid. Yes! Grabe yung anointing ng pastor na yun. Sobra. Pero pag nag-preach yun, sabi niya, gugutumin ka. Kasi ang problema ni pastor, hindi niya alam kung paano magsisimula at pag nagsimula, hindi niya alam tapusin. Hindi niya alam tapusin yung kanyang lesson. Kaya sabi nga namin minsan umaabot ng 2:00. Lampas pa. Minsan aalis yung isa, nagugutom, kakain, pagbalik, isa-isang nawawala. Napaka-anointed talaga siya. Grabe po ang anointing pastor na to. Ang isa nga lang hindi ko nagustuhan, sabi namin, pag nagsimulang mag-preach, talagang wala siyang programa. Let the Holy Spirit leads. Hindi naman po masama alam niyo ito nga minsan hindi pa kagalawang Holy Spirit. O halimbawa, itong WLT. May narinig akong isang pastor nag-preach Ang tinira niya WLT, tsaka yung mga pastor, tsaka yung programa ng church. Hindi naman daw masama, sabi niya ganito. O WLT. Pag ang WLT raw ay magaling kumanta, talagang napakasensitibo ng kanyang boses. Kadalasan daw, itong song leader na to, pag magaling ka, nakapag-practice ka ng konti, okay na, alam mo na, magaling ka Kaya lang hindi naman masama, kaya lang nakadepende ka na doon sa galing mo. Hindi ka na nakadepende sa Holy Spirit. Tama? Kaya hindi mo na sinisik yung anointing. Hindi ka na nagsisik sa Lord, hindi ka na lumulot, kasi magaling ka Tama? The same as yung mga preacher, yung mga teacher, ganun din, tama ba? Kasi akala natin, pag nakagawa tayo ng sermon outline, okay na yan, naka-research ka na, tapos na. Kahit nakapikit, pwede mo nang i-preach yan. But what is important, ano yung kalooban ng Diyos? Ang pinakamahalaga pa rin ay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, yung kapangyarihan ng kanyang salita na nagbabago sa ating buhay. Amen? Amen ba? Yes. Yun yung sinabi niyan, commit yourselves. Fourth, sabi diyan, believing and relying on God as your ultimate helper. Confident that He rewards those who earnestly seek Him. May mga verses yan. Okay, believing. Ang word na believing and relying, ibig sabihin niyan, faith and trust. One time, binanggit ko sa inyo kung anong kaibahan ng faith at saka ng trust. Tatandaan nyo? Sabi nga, when we trust the Lord, pag sinabi mong trust the Lord, o pag sinabi mong trust me, pag sinabing trust, it requires, fruit. Amen? Pag sinabing I trust you o trust in me, but it requires proof. Pag sinabi mong believe o faith, pag sinabi mong have faith on me, have faith on God, it requires nothing. Tama? Sabi nga, kung yung trust, it requires proof, faith doesn't. Kaya yung word na, minsan mapapansin nyo, believing in me and relying on the Holy Spirit. Magtiwala ka lang, manampalataya ka, magtiwala ka sa Banal na Espiritu Santo. Ayun! Pakilagay yung 4 natin, please. Sabi diyan, okay, believing in and relying on God as your ultimate helper. Note, ultimate helper. Confident that He rewards those who earnestly seek Him. Wow. Yun yung ultimate natin. Holy Spirit pa rin. Anointing. Kapangyarihan ng Espiritu Santo kahit anong ginagawa natin. Amen? Yun pa rin ang kailangan natin. Higit sa lahat. And number two,
Seeking the Lord faithfully. Kanina, wholeheartedly. Ngayon, faithfully. Number 1, yan na, yung relying. Lumabas din. So, next po. Seeking the Lord faithfully. Those who seek the Lord will experience the peace, rest of God. Pag sinabi mong peace, it means rest on God. This means that merely the absence of conflict, but the experience of forgiveness, a clear conscience, and a spiritual, physical, mental, and emotional well-being that comes from a growing life, giving relationship with God. Wow. Note, pag sinabi nating peace in God, yung experiencing the peace of God, it doesn't mean na wala kang problema. Amen? Hindi po ang ibig sabihin na pag meron kang tinatawag na peace on God, wala ka ng problema. Wala ka suliranin. No. Tandaan nyo, lahat tayo, hanggat nabubuhay, kasama natin ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Kahapon nga yung isineri ko, na sino nakakita ng eroplano? O, tayong lahat. Alam nyo ba kung anong nagpapalipad sa eroplano? Alam nyo? Ang nagpapalipad sa eroplano, yung tinatawag niyang propeller. Yung bumobomba ng mainit na apoy. Di ba? Yung mainit. Then, pa-apply siya. Pagkatapos yung eroplano, may pakpak di ba? Kadalasan nasa pakpak yung mga propeller niyan. Kasi yun yung magbabalance. Ano? Parang ano yan, yung church, parang eroplano yan. Sabihin na natin, ako yung chief pilot. Yung pakpak, yun yung leadership. Kasi sila yung kasama, yung nagbabalance. Di ba? Pero ang nagpapatakbo doon, yung sa aeroplano, yung fire of the Holy Spirit. Amen? So without the fire, hindi kayang lumipad. Ano naman ang nagpapabaksak sa aeroplano? Hello? Ano? Narinig ko? Hindi, meron ako narinig. Gravity. Di ba? Anong humihila pababa? Gravity. Ang tawag sa gravity, yan yung obstacles. Amen? Yan yung tinatawag nating mga problema at suliranin sa buhay. Di ba? Kasi rule tayo ng gravity. Pero dahil sa Holy Spirit, yung fire, nagsosorha yung eroplano. Amen? Tayo, kailangan talaga natin yung Holy Spirit. Hindi pwedeng wala. The ultimate source natin, we need the Holy Spirit in our lives. At sa church, hindi pwedeng magsorha yung pastor without the leadership ng church. Amen? Kasama noon, sa loob noon, di ba ang eroplano may pasahero, di nandun yung mga members. Pwede bang tumaguyod yung eroplano ng walang pasahero? Kung may pilot ka, yes, ano? At ang sabi nga doon, sa church, ang pastors, ang leadership is a gift from the Lord. Siyempre, bawat member. Hindi naman mabubuo yun without kung kayo. Wala ako dito kung wala kayo dyan. Amen? Para naman ako loko-loko, magpipreach ako dito kung wala kayo. Tama. So, naandyan kayo. So, yun yung ibig sabihin. Mayroong peace of mind. Pero no, kasama pa rin yung may problema. O, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga lasinggero. Sino sa inyo yung lasinggero? Umamin. Konti lang. O, ano sabi ng lasinggero? Ano yung sabi ng lasinggero?
Ano yung sabi? Ano daw ang alak? Ang alak daw nagpapaganda. Tama ba yun? Ay kasi yung lasing, magaganda ang tingin sa asawa eh. Di ba? Sabi nung asawa, uy, tumigil ka na nga dyan sa kainom mo ng alak. Sabi nung asawang lalaki, kaya nga ako umiinom para sa'yo. Bakit? Kasi tuwing nalalasing ako, ang ganda-ganda ng tingin ko sa'yo. Ako doon eh. Nabasa ko lang sa Facebook. No. Okay, ano sabi nila? Yung lasinggero daw kasi nagiinom para makalimutan ng problema. Nakarinig kayo ng ganon? Pag may mga mabigat na problema, gusto nila daw makatulog kahit ilang minuto, kahit ilang oras, maglalasing sila. Pero ang problema nila, pag gising nila, andun pa rin yung problema. Amen? Malungkot pa rin sila, hirap pa rin ang kalooban nila, at minsan nadadagdagan pa. Ang Kristiyano, pag natulog tayo, andoon ang problema, pag gising natin, andoon pa rin naman yung problema. Minsan, pero ang kagandahan lang sa atin, payapa tayo dahil may Holy Spirit na nagkukontrol ng buhay natin at may Holy Spirit na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. At nagtuturo kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Amen ba? Yun yung kaibigan natin. Pag tulog mo, andyan ang problema. Pag gising mo, andyan. Pero payapa ka. O, di ba, no? Yun yung kaibahan. May peace tayo, pero note, hindi exempted na wala ka ng problema. Okay, next. Those who seek God will receive mercy, grace, and help in time of need. Wow. Those who seek God will receive mercy and grace and help. Yan. Ako, paborito ko si Mercy tsaka si Grace eh. Di ba? Hindi alam. Sinong may favorite kay Mercy at kay Grace? Ako, paborito ko talaga si Mercy at si Grace. No? Maganda pangalan ng anak yun, no? Mercy and Grace. Di ba? Ano pag sinabi yung mercy, habag yun, habag. Yung grace, di ba? Meron diyang karugtong. Alam niyo kung ano yung, ngayon hindi na yung, di ba ngayon, pagka nag-bless ka, God bless you. O, di ba? Alis na po kami, okay, sige, ingat kayo, God bless you. Ngayon meron ng bago. Alam niyo kung ano? Pag minsan daw sasabihin, hindi na daw uso ngayon yung grace, yung bless you eh. Ang ginagamit ng iba, okay, more favor on you. Di ba? Instead of God bless you, kasi binless ka na ni Lord eh. When you accepted Christ as your Lord and Savior, you are already blessed. Amen? When we accepted Christ as our Lord and Savior, we are blessed. So anong hinahanap natin ngayon? Favor of the Lord. Kaya yung iba, more favor in you. Favor of the Lord. Yun yung inaano natin, favor ng Lord. Kasi ang sabi doon, those who seek will receive mercy, see grace, and help in time of needs. That is a favor from the Lord. Ano? Tama ba? Favor ng Panginoon, yung kailangan natin. Yan. Number 3. Nakaka-communicate ba ako? Okay ba? May natututunan ba kayo? Kasi kung wala, tapos na tayo. Okay, 2, 3. Sabi diyan, those who seek the Lord will experience God's presence. Wow. Oh, yung lahat ng nararamdaman yung presensya ng Panginoon, say amen. Yan. Praise the Lord. Nasa Chronicles yan yung binasa natin kanina. God promises that those who earnestly seek Him will find Him, and under the new covenant, the presence of God through the Holy Spirit brings strength and comfort to believers, leading them into truth, righteousness, and power. Wow. Yun daw yung nagsisik sa Lord, mararanasan niya yung ultimate presence of God.
Masarap maramdaman yung ini-embrace ka ng Panginoon. Ano? Yung parang ipinagduduyan ka sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Di ba? Alam niyo, pag na-experience niyo yung presence of God, ayaw mong kumawala sa Kanya. Yun yung kahit anong dami ng problema mo, kahit gaano kabigat, nakangiti ka pa rin. Di ba ang sarap kasama yung laging nakangiti? Ano? Meron ba kayong kilalang tao laging nakangiti? Ang sarap kasama yun, napaka-positibong tao. Iwasan niyo yung mga taong laging nakasimangot. Ano? Oh, ito, maganda. Walang nakasimangot. Yung mga negative na tao na humahaba ang buhay, kadalasan niya maiksi lang ang buhay. Pero yung mga masayahin, mahahaba ang buhay niyan. Subukan nyo, di ba? Kasi nakakaiwas kayo sa mga stress. Kaya yung sinasabi ng Biblia, maganda yung nakangiti ka lang. Ano ngayon, sabi nun, pastor, ano ba yung sikreto nung lagi kang nakiti? Yung binasa natin. Presence of God. Amen? Kapag ang presensya ng Panginoon, lagi mong nararamdaman, lagi mong nadarama, sigurado ko, magiging masaya ka. Kahit marami kang problema, ang laging lalabas sa iyo sa bibig mo, salamat sa habag at biyaya ng Diyos. O, di ba? Di ba mas maganda yung sa habag at biyaya ng Diyos? Ibig sabihin, nararamdaman mo yung presence of God. O yun, simple lang ha. Pwede nating ma-experience yun. Nagpapahaba ng buhay yung presensya ng Diyos. Okay, number 4. Those who seek the Lord will be able to stand firm against their enemies, including Satan and his spiritual forces. Note, meron na kayong napansin sa outline na to. Those who seek the Lord will be able to stand firm against their enemies. Tingnan niyo yung katabi niyo. Yung nasa kanan at kaliwa. Ano? Sabi nila, bakit pastor? Hindi naman namin sila kaaway eh. Wala naman akong minabagit na kaaway nyo yung nasa kanan at kaliwa nyo. Ano? Okay, sige, ganito. Sinong mag-asawa ang narito? O, sinong laging nag-aaway na mag-asawa? O, sino? No, lahat ng mag-asawa nakakatampuhan. Amen ba? Pero mga babae, huwag yung awayin yung asawa nyo pag malapit na yung birthday nyo. Lahat nagtatampuhan. Alam nyo bakit? Minsan masarap yung may katampuhan. Ako namimiss ko yung may nag-uutos sa akin. Nauutos ko yung may magsasabi sa akin, uy, maglaba ka na. Uy, mamalengke ka na. Yung medyo sumisita. Hindi, totoo. Walang pagbibiro. Namimiss ko yung inuutosan ako. Namimiss ko yung laging nakaupo dito at nakatitig sa akin ganyan. Kasi kaya naandyan dyan, alam mo kung bakit? Pag hindi dyan sa huli, alam kung bakit? Nakabantay yung kamay noon. Pag mahaba na ako. O, di ba? Pag nagpahaba ako mag-preach, ngayon wala nang gumaganon. Kaya napapahaba preaching ko. Tama? Wala na nagta-time out. Pati nasa likod, magta-time out yun. Tapos pagkatapos ko, pagbaba ko sa bahay, yung binangkit mo, pangalit na naman ganito. Pati grammar mo, sala na naman. Pati ganito, diba? Kasi yung asawa ko, hindi ko lang siya partner. Teacher ko yun coach ko, life coach ko yun Ano? At nakakamiss yung ganon. Hindi lang yung nakakamiss na dahil may katabi ka sa pagtulog. Nakakamiss yung mga lagi mong ginagawa. Wala na nagtitimpla ng kape sa akin ngayon Mabuti na lang nandyan minsan si Sharon. Nakakapaglambing ako minsan kay Sharon. No, Sharon?
Pag nasa taas siya ron, pahingi namang kape, at least nakakapaglambing minsan. No, no. Those who seek the Lord will be able to stand firm against the enemies. Pwedeng word na yung mga taong kritiko sa'yo, si Paul, ang testimony ni Paul, di ba yung prayer ni Paul, si Paul bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit. Pero sabi ni Paul, meron akong tinik sa lalamunan o sa laman, word tinik niya, pag ang unang konsepto mo, parang si Pablo may sakit. At sabi niya, I pray 3 times at hindi ito inalis ni Lord. Ang sagot sa kanya ni Lord, ano? My grace is sufficient for you. Sabi ni Paul. Pag pinag-aralan mo kung ano yung ibig sabihin ng tinik, pwedeng sabihin ng iba sakit. Pero actually, sa ibang salin, ang word na yun ay persecutor niya. Kaaway niya sa laman. Persecutor niya. At hinihiling ni Lord na tanggalin yung persecutor na yon. Pero ang sagot ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Okay, tayo maganda. Paano mo mapapatunayan na ang grace ng Panginoon ay sufficient sa inyo? Kapag nagtatagumpay kayo laban sa inyong mga persecutor. Amen? Pag nagtatagumpay kayo sa mga problema, sa mga suliranin, na dinadaanan nyo, masasabi natin na yung grace ni Lord sufficient sa atin. Amen? Pag si Lord nagpo-provide ng pambayad kay Judith at kay Juday, di ba? Si Judith, di ba? At saka si Juday. Pag every month, wow, bayaran na ng kuryente, ng tubig, wow, tuition na, wow, ganito. Every time, pag meron kang provision si Lord, yun yung sasabihin ni Lord, my grace is sufficient for you. Tama? Amen ba? Yun yung, sasabihin niya, Pastor, wala naman akong kalaban tao. Minsan, kalaban natin, sarili natin. Tama? O sino yung kaaway niya yung sarili niya? Ano? Meron bang ganon? May narinig kayong ganon? Pero ang maganda yung word na ginamit ng Panginoon, even the devil, even si Satan will not prevail against us. Kasi sabi nga, when we seek the Lord, His grace is sufficient for us. Amen? So those who seek the Lord will able to stand firm against their enemies, including Satan and spiritual forces. Yung word na ginamit sa Ephesians, spiritual forces na eh. So marami yan. Pero nagtatagumpay tayo pag continuously ay ating hinahanap si Lord. Sa Chronicles 16-11, patapos na po tayo, sabi dito, look to the Lord. It is a command. Look to the Lord and His strength. Seek His face. Always. Yun yung sinabi niya, look to the Lord. Pagka mayroon kayong mga problema, suliranin, nabibigatan, naguguluhan, ang command, look to the Lord. Seek His strength. Seek His face always. Pag malampit nang dumating si Judith, look to the Lord. Next, sa Chronicles, sabi, he did evil, not his. Second Chronicles, sa 14 yan, 12:14, sabi doon, he did evil and not set his heart on seeking the Lord. There is direct, sabi dito, kung titingnan natin, yung direct connection dito, yung pag tinalikuran mo, yung paghahanap sa Panginoon, pag naging malamig ka, sa paghahanap sa Panginoon, ang sabi diyan, magkakaroon ka ng problema. Sabi niya, there is a direct connection between diligently o thoroughly o attentively o persistently seeking God and His strength and resisting evil.
In order to persevere in the faith, we must firmly resolve to seek God's face in earnest prayer. Doing so, we will be able to resist sin, despise the word, obey God's word, and follow the Holy Spirit, leading until the days we go to be with God hanggang huling hininga natin. Sabi diyan, on other hand, without His determined purpose in our hearts, we will find ourselves confronting the ungodly ways of our culture, growing lukewarm in our relationship to God, and is living in danger of falling by the way. Side note, pag hindi raw po nating naging ugali na hanapin si Lord every day, pag hindi natin naging ugaling ipursu yung sarili natin, o pag hindi natin naging ugali na igumad yung sarili natin gaya ni King David to seek the Lord, ang word na ginamit, we are in danger. Ano yung in danger? We are in danger to lukewarmness in our relationship to God. Napupunan nyo ba kapag medyo nanlalamig kayo? Okay, papatan tayo. Ilan sa atin dito na minsan, nararamdaman mo yung pagiging lukewarm mo sa Panginoon. Yung pagiging malahininga. Hindi mainit, hindi malamig. Oh. Ilan sa atin yung minsan tinatamad magbasa ng Biblia? O minsan tinatamad tayong mag-pray. O minsan, ayaw nating mag-church. Ayaw nating dumalo sa mga Bible studies o doon sa cell group natin. O minsan, kahit nga makinig ka ng music, ayaw mo. Aminin natin, may magkakataon nangyayari sa atin yan. Amen ba? Hello? Ako, sa sarili, hindi po ako exempted. Hindi po ako exempted. Kasama po ako doon. Kasama po ako sa nakakaramdam ng ganon. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap mag-pray, na minsan hindi mo ma-pray ka ng pray, pero hindi mo, basa ka ng Biblia, pray ka, pero hindi mo maramdaman yung presensya ng Lord. And I experienced that. Hello? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ako inyong tatanungin ngayon, mas gusto ko na lang mag-retard at mag-stay. Pumunta ng Cavite, mag-stay na lang ako doon. Kung ako after the death of my wife, pagkatapos nung mamatay yung asawa ko, aminin ko sa inyo, nawalan ako ng sigla sa paglilingkod. Parang nawala sa akin yung fire. Nawala. May time na hindi ko alam yung aking gagawin. Ayaw kong umatin minsan ng mga meetings. Sabi ko nga kahapon, kila Ate Bing, isa na lang yung pinaka, ayaw kong gawin ngayon. Alam niyo kung ano? Ayaw kong mag-travel. Kami nung asawa ko dati, bukang bibig namin yung travel. Punta tayo ng ganito, punta tayo ng ganyan. Ako. Sabi nung isang ibang mga kaibigan, Pastor, sagot ko, punta tayo Mindoro. Pasal tayo sa Romblon. Ganda ng Romblon eh. Pasal tayo sa Baguio. Last Wednesday, Pastor, baka pwede mo naman kami samahan. Mowa lang. Kain lang tayo. Bahala na kami. Sama nga lang. Sabi ko, bowling na lang tayo. Ako, nagpipray ako ngayon. Gusto kong pag-aralan mag-golf. Hindi yung golf na gano'n na. No, bakit? Kasi natuklasan ko, mas mura pala yung sa driving range kaysa mag-bowling. No? Ano mag-early? Mas mura pala mag-golf kaysa mag-bowling. Dati kasi kami regular eh. Minsan nagbo-bowling kami, minsan dalawa lang kami eh. Minsan dalawa lang kami ni Pastor Jackie, kami lang dalawa.
boboling kami. Ang hindi ko palang nagawa mag-isa. Pero yung mga, isa, dalawa lang kami, tatlo kami, yes, meron akong ganun, regular. I try. Para ma-avoid yung mga ibang circumstances. Kasi nga sabi ko, after the death ni Celia, pagkatapos 6 months siya noong February 28, nag-iba po yung takbo ng buhay ko. At yung aking isinishare ngayon ay karanasan ko. Tamad ako mag-pray. Tamad ako talagang sabi ko, Lord, gusto kong pinipili ko yung sarili ko to read the Bible, to pray. Gagawa ako ng lesson. Ginagawa ko yan. Dati, sipag ko eh. Kasi pag hindi ako gumawa, checkin ako ng asawa ko eh. Pagka, yari na ba yung preaching mo? Patingin nga. Ay ngayon, wala na na-check. Yari na ba yung ganito? Patingin nga. No? Pero I thank God, yung favor ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, yung unti-unting makakabalik tayo. Unti-unting nakakabalik. Yes. Kasi nga, pag pinabayaan natin, yung lukewarmness, sabi yung growing lukewarmness in our relationship to God and living in danger of falling by the wayside. No. Kung na-experience nyo po yun, kagaya ng na-experience ko, kagaya ng naranasan ko, wag nyo pong baliwalain. Wag nyo pong baliwalain. Kasi mamamalayan mo minsan, milya-milya na ang layo mo sa Diyos. At lalong hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. At lalo nang magtutuloy-tuloy ka na, ayaw mo nang mag-church, ayaw mo nang magbasa ng Biblia, ayaw mo nang umattend sa mga cell groups pag napabayaan mo po yun. No, ulitin ko, based on my experience. Itong message na to, unang-una po ito sa akin. And I pray to the Lord, Lord, gusto ko po na yung preaching ko ay maranasan ng buhay ko. Gusto ko po na yung isinishare kong Word of God, ako muna yung maging tagasunod. Di ba mas maganda yon? Na yung isinishare mo, ikaw muna yung namumuhay doon. Amen ba? Madali ang magturo. Madali naman ang gumawa ng lesson. Madali naman ang gumawa ng preaching outline. Madali ang share ang outline mo na ginawa mo. Pero ang pinakamahirap, yung mabuhay ka kung ano yung itinuturo mo. Amen? And I pray to the Lord, Lord, gusto ko pong maranasan at mabuhay doon sa isinishare kong Word of God. Amen? Tayo pong lahat, tayong lahat mismo, dapat ma-experience natin yan. So kung medyo nanghihina kayo, nanlalamig kayo, buklatin nyo lang po yung outline natin. Ang daming verses niya na magpapalaala ng mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon. Amen? Let's pray. Yuko lang po tayo. Lagi kong pong binabanggit. Ang ipagpasalamat po natin sa Panginoon na hindi lang kung ano yung blessing na meron ka ngayon. Ang ipagpasalamat natin sa Diyos ay hindi kung ano yung talento at gift na meron ka ngayon. O kung ano yung ibinigay sa iyo ni Lord. Higit sa lahat, higit sa blessing, higit sa mga gifts and talents, matutuhan nating hanapin muna ang Diyos, yung giver. Mas pahalagahan natin yung giver ng mga gifts and talents. Mas pahalagahan natin yung giver ng blessings kaysa doon sa mga blessing lang na meron tayo. Yun yung hanapin natin, Lord. Tayo sarili. Pwede po ba tayo mag-pray? At ang ipipray nyo po yung sarili nyo lang. Huwag mo munang ipag-pray yung katabi mo, yung kanan o yung kaliwa mo. Huwag mo na ipag-pray. Personally, ikaw muna. Check your relationship to the Lord. Baka yung lukewarmness natin, baka yung
Checkin mo. Ano ba? Mainit ka pa ba sa Panginoon? O nanlalamig ka na? Kinasasabikan mo pa ba ang pagbabasa ng Biblia o hindi na? Kinasasabikan mo pa ba ang pakikinig na salita ng Diyos? O kinasasabikan mo pa ba yung music? Yung mga papuring awit sa Diyos, gusto mo ba itong marinig o ayaw mo nang pakinggan? Check yourselves. Bago natin ipag-pray, yung ibang tao, pray yourselves muna. Yung atin munang relasyon sa Diyos. Hallelujah. Lord, ikaw po nakakakita ng buhay namin. Kagaya po ng aking laging panalangin, Lord, please, tulungan mo akong mabuhay sa salita ng Diyos na aking ibinabahagi at itinuturo. Gusto ko pong ako muna ang makakaranas nito. Yung iyong kahabangan, yung iyong presensya. Ako muna, Panginoon, ang makahanap ng mukha mo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po akong makapanumbalik sa iyo ng 100%. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maranasan kong muli yung init ng iyong presensya, yung kasabikan sa paglilingkod, kasabikan sa pag-awit, kasabikan sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, yung kasabikan sa iyong presensya. Tulungan niyo po kaming mabuhay doon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na manatili kami doon sa lukewarmness. Huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na manatili doon sa napakalayong relasyon namin sa iyo. Oh, hallelujah. Help us, O God. Oh, precious Holy Spirit, tulungan niyo po kami. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Lord, ang iyong mga anak na narito ngayon, kita niyo po ang puso nila. Kitang-kita niyo po, Panginoon, ang puso po nila. Yung kanila pong lapit ng kanilang relasyon. Yung init ng kanilang pagmamahal. Yung kanila, Panginoong, damdamin sa pag-aaral ng iyong salita. Yung kasabikan po nila, ikaw po ang nakakaalam. And I pray, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng init ng aming relasyon sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito, hinihingi po namin ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang kapurihan at ang kalwalatian ay sa iyong lahat. Amen po. Amen.